Eto, maiba naman tayo ngayon. Yung tungkol sa ABS-CBN. Eto, pakinggan po ninyo. Si Vice Ganda, pumitik at sapol na sapol dito si Attorney Jimmy Bundok, no? Yung kandidato ng mga Duterte. Ito yung sabi, ito yung usapan, no? Diba si Jimmy Bundok, naalala namin siya yung gusto niya ipasara yung ABS. Sino naalala namin sa kanya? Sa ABS, naalala ko nung nag-aasap ako, gano'n. I have fond memories. And I really believe that ABS-CBN entertainment is still the best. ABS-CBN Entertainment is still the best in the world. Ito ang naging pahayag ng singer na si Jimmy Bundok. Say ng netizen, parang bigla mo ata nakalimutan na excited ka pa na mapasara ang Kapamilya Network. Naku, ito rin, no? Ipinost din ng isang netizen ang post mismo noon ng singer. May 22, 2019, mga isang taon bago mapaso ang prangkisa ng ABS. I am so excited to see the biggest TV network close down. This company is a snake pit where success is based on politics and sexual favors. Nobody dares to talk about it because they either benefit from it or they would rather not have them as enemies. Biglang kumambyo umano ito dahil tatakbo bilang senador. Samantala, kanya-kanyang paalala ang ilan sa maging ang... Ayan, no? Ito yung Jimmy Bundok. Ayan na ba? Medyo malabo yung picture. Ayan, no? Yan yung Jimmy Bundok. Ato, abogado na ngayon yan, eh. Dati rin nasa showbiz. Ayan ang pinag-uusapan ngayon. Yan, si Jimmy Bundok na kandidato ng Duterte Group. Ano ha? Pero ngayon, nasilip ni Vice Ganda at ng ibang mga taga-showbiz industry yung kanyang mga sinabi. Kasi ito si Bundok noong panahon ni Duterte, ito ay Vice President ng PAGCOR at malapit yan kay Duterte. Kaya kasama siya doon sa natutuwa ng masara ang ABS-CBN ng mga panahong yon. Ay ngayon, kandidato na. Aba, sinasabi yung the best entertainment network. Wow! Parang pinupuri niya. Okay? Sabi ni Vice Ganda, wala ako ibang natatandaan dyan kay Jimmy Bundok kung hindi natutuwa siya ng masara ang ABS-CBN. Ganun ang hugot. So, ayan, ano ang inyong masasabi? Talagang walang pwedeng itago. Well, ako man, nung araw, ako'y naniniwala na meron talagang naging problema ang ABS-CBN. Kaya nga sila na hindi nabigyan ng prangkisa. Pero yan sa panahon ni Duterte. Siguro ngayon, enough na. Pwede na lang bigyan uli ng prangkisa yung mga yan. Pwede na uli siguro i-renew yung kailang prangkisa kung yung kanyang mga naging problema noon ay naresolba na. Di ba? At katunayan, ngayon merong ongoing na doon sa Committee on Franchise na tinatalakay yung 4 yata na mga proposed bill para bigyan uli ng prangkisa ang ABS-CBN. At ang isa sa pinakahuling nag-file ng proposed bill para sa renewal ay si Congressman Joey Salceda ng Albay. Okay? So yan po tinatalakay na. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang alam ko ay nagdi-discuss pa lang ho sa Committee on Franchise dahil ganoon talaga ang proseso. Hindi na ganoon kadali. Pero kaya nga lang napapag-usapan ngayon, yung mga politiko, biglang nagbabago ng statement ngayon. Alam mo na kung anong dahilan. Mag-election, kailangan nila. Ay maraming followers, supporters ang ABS-CBN. Kaya ngayon, napapag-usapan. Ay ang problema, hindi naman pwedeng itago yung mga naunang statement. Naunang pahayag, lalo na ho si Attorney Jimmy Bundok na talagang yan nag-post pa ng mga panahong yun na pabor sa closure ng ABS. Ngayon, iba na ang mga statement. Kasi nga, kandidato. Yan ang lumalabas ngayon. So, well, ako man, kung imagunita, inuulit ko, ay hindi rin isang ayon na sila ay mag-operate ng mga panahon yun dahil maraming problema na discover ang Committee on Franchise ng mga panahon yan. Pero, dahil sa ilang taon na nakakalipas, baka naman nag-comply na sila, baka naayos na yung problema, siguro hindi masama. Nabigyan na uli ng prangkisa yung ABS para magkaroon uli ng trabaho, yung mga walang trabaho, at makabalik ulit yung isa sa mga industriyang napakalaki na medyo napilay din, medyo humina rin after na mawala ang ABS-CBN. Ngayon naman, meron din sila pero black time yata sila at saka social media. So ano yung masasabi dyan? Pinitik ni Vice Ganda si Jimmy Bundok, isa ho sa mga kapwa-artista. Ayan na ho, naglalabasan na. Hindi mo talaga masisi si Vice Ganda. Talagang yan ay mahilig magpatawa. Ang patawa niya na sundot niyan ay may laman. Pag ikaw yun, tatamaan ka talaga. Ayan, pabor ba kayo? Siguro, tanong ko na rin, pabor na ba kayo na ibalik na ulit ang ABS-CBN? Bigyan na ulit ng prangkisa? Kasi nga po, may nag-sponsor na para sa renewal
nag-apply yata ng pagre-renew ang ABS-CBN, may nag-sponsor, so tinatalakay na sa komite. Hindi ko alam kung medyo malabo yatang matapos ngayong taong ito o ngayong 19th Congress. Hindi ko alam kung sa susunod na Kongreso kung madidiscuss yan. Kasi ganun ang panukalang batas eh. Pag hindi mo natapos ngayon, next Congress, i-refile mo. Pero kung hindi mo matapos ngayon, i-refile yan sa next Congress, lagay ko mas madali na dahil natalakay na rin ngayon yung maraming issue eh. At ongoing na po yan sa Committee on Franchise ni Congressman Tambunting ng Parañaque. Ayan ha, pabor ba kayo na magbukas ulit ang ABS-CBN? Nabigyan sila ng prangkisa. At ano inyong masasabi diyan sa mga politiko nakakampi ni Duterte noon at hanggang ngayon, nagbabago na ng statement. Nag-iiba ng statement. At alam mo na, kandidato kasi. Ha? Sa palagay ba nyo, palagay ba nila, palagay ninyo, makukuha ba ni Atty. Bundok ang suporta mula sa mga followers, supporters ng ABS-CBN dahil dyan sa kanyang statement na yan? O mananatiling may galit sa kanya, may tampo sa kanya at hindi kakalimutan ng kanyang naging post nung araw na sang-ayon siya sa pagpapasara sa ABS-CBN. Ayan ang hindi malilimutan. Di ba? Pero may kantang hindi malilimutan ang nakaraan. Ayan na po, ha? So, showbiz, politics, kasi yung prangkisa, dadaan sa Kongreso, politika yan. Ang prangkisa may halong politika rin. Pero ang entertainment, showbiz, yan ay talagang showbiz. May entertainment, may politics. Kailan ho? Talagang ibang klase yung si Vice Ganda eh. Talagang pag gusto kang pitikin yan, dadaanin ka sa patawa, pero kung ikaw yun, tatamaan ka. At may malaking epekto yun. Naalaala na ngayon ng taong bayan, sino si Atty. Jimmy Bondok? Dati hindi pa abogado yan, ngayon abogado na, bago pong abogado. Sino si Jimmy Bondok? Dating manganganta, kumakanta-kanta yan, di ba? Tapos naging vice president ng matagal, 6 na taon. Naging board of director pa yan ng PAGCOR. So, kasama yan. Ewan ko kung meron siyang alam sa operation ng Pogo. Tinatanong ko lang. Kasi siya ay board of director ng PAGCOR, di ba dumadaan din sa board of director yata ang permit approval sa Pogo? Di ba? Vice president siya ron. Hindi ko alam kung siya may kinalaman. So, maraming maalaala. Sino si Jimmy Bondok sa 6 na taong nakalipas under Duterte administration at sino siya ngayon na kumakandidato? At higit sa lahat, ano naman ang dating sa mga supporters, followers ng Kapamilya Network dito at sa buong mundo na alam na nating malakas pa rin yan until now. Kahit wala sila sa kanilang sariling network, pero may mga programa yan sa iba-ibang network na bahagi ng kanila pa rin galawan, pan-showbiz, politics, news operation, at iba pa. Talaga lang Sige, please comment, react dito sa ganitong bagay. Vice Ganda laban kay Jimmy Bondok, vice versa. Okay? Kasi hindi man tinukoy ni Atty. Bondok si Vice Ganda, pero si Vice Ganda isa ho sa mga lehitimong taga-ABS-CBN na ngayon po ay non-loyalty na nandyan pa rin. Kaya ho, siya yung mahilig pumitik, pero sapol pag tinamaan ka. Ayan, paki-like and share na lang po ng video. Yo, what's up mga tropa pip? So, yan po yung video ni Sir Mike Abe. Salamat sa kanyang napakagandang video na yan. At yung pong opinion ni Sir Mike Abe, dadagdagan ko. Kasi alam niyo sa totoo lang po, kumag na kumag ang tingin ko dito kay Jimmy Bondok. Kasi itong si Jimmy Bondok, nung mga panahon ng 2022 election, pasikat na to, pabida na ito, papapansin na. Yung pala, katulad siya ni Ipe Salvador na nautusan lang mag-deliver ng suka, naisipan ng kumandidato bilang senador. Ito yung sinasabi nga po natin na dapat, di ba, kapag kakandidato sana sa mga matataas na posisyon ng ating bansa, dapat, di ba, sa pag-apply pa lang ng COC, nasasala na. Kasi nasasayang lang po ang kumbaga nasasayang lang yung pwesto sa balota. Yung tinta ng balota, nasasayang lang dito sa mga katulad nitong si Ipe Salvador at nitong si Jimmy Bondok na tukmol na tukmol kapag nagsasalita. Si Philip Salvador sabi niya, wala pong magnanakaw na Duterte. Putang ina, paano naging nangyari na walang magnanakaw na Duterte? Kung walang magnanakaw na Duterte,
kayang-kaya nilang ipakita ang kanilang mga bank accounts at wala sanang bank secrecy law. Diba? Doon pa lang meron na, kaduda-duda na. Meron ng kinukulimbat. At huwag tayong maglokohan, di ba? Public knowledge naman yan, di ba? Wala lang nakasuhan dahil malinis silang magtrabaho. Dahil sila'y nasa pwesto, kayang-kaya nilang mag-magic. Ngayon, dito naman, kay Jimmy Bondoc. Diba? Kaya pala dikit ng dikit kay Digong. Kaya pala tong si Ipe at si Jimmy Bondoc, sunod ng sunod kay Digong. Talagang kulang na lang himudi ng tumbong ni Digong para pagdating ng araw, yun pala, kakandidato sila at susuportahan sila ni Digong. Di ngayon, nagbunga na yung kanilang mga pagsisipsep. Bakit? Nakita nila kay Robin Padilla. Baka nga naman maulit ang Robin Padilla sa Senado. Baka nga naman mangyari na sila'y mga maging number 1. Pero, di ba, nakita na ng mga Pilipino na etong si Robin Padilla ay tukmol na tukmol lang din sa Senado at walang kwentang senador to. Wala tong kwenta. Yun ang tanggapin natin. Yung nag-number 1 na senador noong 2022, bukod sa meron ng coach kapag nakikipagdebate sa mga senador na kasama niya, meron pa tong kodigo. Wala talaga tong sariling utak. Hindi talaga ito papasa bilang senador. Kahiya-hiya ang Senado. Sinira ng isang Robin Padilla ang Senado. Dati pag binanggit mo, senador, parang napakatikas, kagalang-galang, respetado. Blas Ople. Pag binanggit mo, senador, Blas Ople. Pag binanggit mo, senador, Chopisto Ginggona. Diba? Edgardo Angara. Miriam Defensor Santiago. Diba? Mga kagalang-galang, respetado. Ngayon, pag binanggit mo, senador, Robin Padilla. Pag binanggit mo, Bongo. Diba? Bato de la Rosa. Diba? Mga walang kwentang senador at talagang kaya lang sila nagsenador para protektahan si Digong. Yun po ang katotohanan niyan. Dadagdagan pa ba natin ng Jimmy Bondoc at ng isang Ipe Salvador na mga magiging tuta? Dagdag mo pa dyan si Willie Rebillame. Tas eto pang si Vic Rodriguez. Diba? Napaka mga anak ko, ewan ko na lang kung saan kumukuha ng kapal ng muka etong mga to para kumandidato. Diba? Ngayon ito pa. Pakinggan po ninyo to General ko po muna bago specific para at least madaling matandaan. Yung general po, gusto ko talagang ipaglaban ng best of the Duterte principles. Matagal ko nang sinasabi yan. Bakit po? Kasi kahit tayo po ay nagtutulig saan tungkol sa mga ginawa ni Pangulong Duterte, hindi tayo nagtatalo dun sa best of the best. Anti-criminality, anti-corruption, anti-drugs. And we have to institutionalize this. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, bakal na kamao ang nagpatakbo nito, ang nagpairal. Bakit hindi natin gawing bakal na batas? No? So, yung specifics of that, we can discuss that later on kung paano i-institutionalize, halimbawa ang anti-corruption. No? Right now, executive order ang Presidential Anti-Crime Commission, for example. Corruption. Bakit hindi gawing Republic Act para hindi siya natitinag sa pagbabago-bago ng mga nakaupo? So that's what you call institutionalization, right? Anti-criminality, anti-drugs, we'll talk about that later. Pero yan po ang aking legislative agenda. To the specifics naman, ang dami nyo na narinig no? Ang dami na, nakakasawa na. So let's go to my experience sa PAGCOR. Ako po ay naging Vice President. Yes. Bago Director, I was Vice President of Corporate Social Responsibility. In short, kami ay parang maliit na DSWD. Kami po ay namimigay ng relief goods, ayuda, sa mga totoong nasalanta, hindi patronage politics. Pero ang hindi ko po matulungan nun, yung mga nakukulong sa ospital. Pupunta sila doon.
hindi makalabas. Hindi makalabas. And I've always thought, hindi pa ako abogado nun, hindi ba illegal detention yun? Inaral ko ngayon yung RA 9439, which is the Anti-Hospital Detention Act, at nakita ko may unconstitutional to. Nakalagay, hindi pwedeng ikulong ang pasyente na hindi makabayad except those who stayed in private rooms. That's very wrong. Okay. That's very wrong. So I will change that. Diba? Paglalaban daw niya ang best of the best Duterte principles. At ang best of the best Duterte principles daw ay gagawin niyang batas para daw po hindi naiiba kada merong ibang mamumuno. So, ano yan? Jimmy Bondoc, gusto mo kaming pahirapan? Gusto mo kaming ipahamak? Nakita mo ba? O bulag ka? Di mo ba nakita noong panahon ni Digong? 30,000 ang mga nagurgur dahil sa illegal na tukhang. Sabi nga ni Bato de la Rosa ni Panelo. Sabi rin ni Bato de la Rosa, hindi daw totoong 30,000, 6,000 lang daw. O sige, ibigay na natin 6,000. Kahit na 6,000 lang yan. O 5,000 na lang, o 4,000 na lang. Pero walang hustisya na nakuha yung mga tao. Bigla na lang silang natutumba. Kapag sinakay sa mga sasakyan ng mga lespo, hindi na nakakarating ng istasyon at sasabihin ng laban. Saan napupuntahan ng mga kapamilya? Sa morgue. Yan ba gusto mo na mangyari? Sinusukan ng taong bayan ang Duterte principle na sinasabi mo. Ano gusto mo? Ipapasukin na naman ng pogo na nagdulot ng napakaraming problema sa ating bansa at humantong pa tayo sa sitwasyon na ang isang Chekwa ay naging mayor ng isang bayan. Bobo ka ba? Duterte principles? Diyos ko, naku mga kababayan ko, wag po ninyong iboboto to. Kapag binoto nyo etong si Jimmy Bondoc at nanalo to, at ginusto niyang gawing batas yan, Sus Mariosep, kawawa tayo, mga Pilipino na naman. Ayaw na nga ng mga Pilipino dyan sa Duterte family na yan. Tapos yung gagawin mong Duterte principles, yung mga best of the best, paano naging best of the best yun? Ano ang naging magandang dulot nun sa mga Pilipino? Dapat bago mo sinasabi yan, na gusto mong gawin, yung mga Duterte principles na yan, sana sinabi mo kung ano yung mga naging magandang epekto. May naresolba ba? Di ba dumami pa nga lalo ang krimen noon? At ultimo mga pulis, sila mismo ang gumagawa ng krimen dahil sa reward system. Best of the best principles ba yon ni Duterte? Tapos, ito pa. Tayo lugmok na noon sa pandemya. Ano ginawa ni Digong? Nilulong pa niya sa sugal ang mga Pilipino. Tapos, bukod sa nilulong pa sa sugal ang mga Pilipino, mas kumampi pa sa mga Chekwa. Yung mga Chekwa, lalong yumaman. O, nasa na yung mga Chekwa ngayon na aliporis ni Digong? Nakaalis na. Dala-dala yung mga kinita dito sa ating bansa. Yung isa nga nakabili ng mansion sa Dubai. Napakagandang mansion. Milyon-milyong dolyares ang halaga. Kumita ng napakalaki pa. Binay and sell lang. Saan galing yung pera? Sa atin. Diba? Iwasan nyo po na iboto ang mga katulad ni Jimmy Bondoc na tuta ni Digong. Si Marcoleta, si Philip Salvador, si Bato, si Bongo.
Willie Revillame. Kasi sinasama ko si Willie Revillame dahil nakita ko yan sumasama yan sa hakbang ng mautog ni Digong. Hindi lang sumama sa picket ngayon ni Digong at nag-independent siya. Tapos, si Digong daw ang dahilan kaya siya kumakandidato. Si Digong ang nag-push sa kanya para kumandidatong senador. Kaya, nako, iwasan nyo rin niya si Willie Revillame. O tapos, ito pa. Ito pang mga katulad ni Vic Rodriguez. Naku po, pati yung party list. Ni Kibulok. Si Kibulok, wag nyo ding iboto. Yung party list ni Kibulok na ang mga representative. Si Eric Celis at etong si, Lorraine Badoy. Naku, narinig ko sabi, nasa bansa na daw tayo na pinamumunuan na daw ng mga komunista. Fake news na naman ang pinapakawalan. Tapos kapag sinita, na sita o napansin, napuna, sasabihin, kinakawawa sila, ginigipit sila. Ginigipit ang kanilang freedom of expression. Naku po. Naku, delikado tayo dyan. Mapapahamak ang mga Pilipino. Lalo na dito kay Jimmy Bondok na tukmol, kaya binanatan ni Vice Ganda. Nakikita na natin mapapahamak tayo na naman mga Pilipino. Nakakatakot na naman lumabas ng gabi. Bakit? Baka mamaya matukhang ka kahit na hindi ka naman gumagamit. Madadamay na naman yung mga kamag-anak. Yung mga mahal natin sa buhay, magugulat na lang tayo. Honor student, valedictorian, ulirang ama, ulirang ina, bigla na lang makikita. Nagurgur. Dahil sinasabi na gumagamit o nagbebenta ng illegal na pulburon. Pero kapag inimbestigahan, wala sa listahan ng PIDEA. Ginamit lang para makakota yung mga lespo. Naku po. Wag na. Tandaan niyo po, wag na kayong magpapauto sa mga Duterte. I-8 diretso sa kubeta na yan, plus Rodriguez, plus Willie Revillame, plus ang lahat ng mga kumakandidato na pumupuri, umaamin kay Digong at sa mga Chekwa. Naku po, wag na. Parang awa niyo na po. Nakakatakot po sila. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Jimmy Bondok, mag-singer ka na lang ulit o kaya mag-abogado ka na lang ulit. Yung pamaganda pa.